Kasi dati guys, pinadalan tayo ng Ortur na Laser Master 2, Ortur na Laser Master 3, Algo Laser, tapos yung maliit na Aufero, tapos ito na guys yung pang-5 nga na pinadala pala talaga sa atin, no? So ito guys yung Algo Laser na Alpha na MK2. Kung yung nakaraan na Algo Laser natin ay may problema tayo doon sa may Wi-Fi, no? Kasi wala siyang built-in na Wi-Fi. Pero yung Ortur na Laser Master 3 is meron siyang built-in na Wi-Fi. So ito guys, no, hindi ko pa siya na-check kung meron siyang Wi-Fi, pero ang ginagandahan dito is meron siyang sariling screen. Pwede mo guys gamitin yung laser, no, sa pamamagitan lang mismo nung laser na yon kasi nga meron siyang built-in na screen. So syempre guys, medyo mapapahaba tong vlog na to. So ang gagawin natin, no, so hatiin lang natin siya. So sa vlog na to guys, ang gagawin natin dito, syempre unbox muna natin tong pinadala sa atin at syempre try natin guys gamitin siya for the first time. So subukan na natin guys i-unbox itong Algo Laser na Alpha na MK2. So ito guys, makita ko muna sa inyo yung box niya. So ito nakalagay Alpha MK2, super easy to use. Meron siyang screen. Ito nga, 3.5 inches yung screen. Powerful laser beams. 10 times faster engraving speed, 400 by 400 mm engraving area, no? So malaki yan guys, wag nakita niyo yan mamaya, malaking malaki yan. Tapos runs 4-core dual MCU, built-in Wi-Fi. Ito yung tanong natin kanina. Kung meron ba siyang Wi-Fi? So ito guys, sasagot na ng box niya. Meron nga siyang built-in na Wi-Fi kasi yung Algo Laser na Alpha yung una, wala siyang built-in na Wi-Fi. So ito guys, meron siya. Tapos pwede siya sa Android. Pwede rin siya guys sa iOS. Tapos dito, ganito guys yung magiging itsura niya, no? So kamukha lang rin siya ng Algo Laser, pero meron niya siya sariling screen dito. Yan. So maya-maya i-assemble natin siya. So sa loob ng kahon niya, syempre meron mga manual and paperwork. So nandito pala yung mga ibang gamit. Ito mga samples rin to, mga acrylic and mga sheets ng acrylic rin. Tapos yung mga panali, yung mga zip tie, nandito po siya lahat. Tapos ito, meron siyang balsa wood. So ito guys, makikita na naman natin dito yung mga hiwalay-hiwalay na mga pyesa niya, no? So ito lang naman yung medyo hassle talaga sa pagbibuild nitong mga laser na product na to. Pero nakaraan guys, no, yung Algo Laser, hindi naman ako masyado nahirapan. Hindi kamukha ng mga unang model ng Ortur, no? So medyo mahirap siyang assemblein. Ito, medyo madali na lang to. So ito, meron tayong power cable. Ito yung power brick niya. Ito yung blower, no? Kasi laser yan, so medyo mainit yan. So kailangan natin tong blower. Dito guys, ito yung hose. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na para sa blower niya. Then ito yung salamin. Salamin. Para ka nagwe-welding guys pa nag-laser ka, no? So kailangan protektahan mo yung mata mo, kaya kailangan natin itong salamin na to. Then syempre, ito na yung pinaka-body. Ina-assemble natin to. Sigurado to, 4 na piraso to sa 2. So ito guys, ito na yung pinaka-screen niya. Yan, so exciting naman to, grabe. Tapos syempre, ito kabisado ko na rin to. Ito yung sinususian natin, lock, unlock. Tapos ito yung emergency stop, no? Halimbawa, medyo pangit yung ginagawa mo o medyo sablay yung ginagawa mo, no, para hindi na siya magtuloy-tuloy, ipipress mo to para mag-stop. Kasi ito naman yung power switch. Pag sasaksak mo sa laptop mo, syempre USB Type A to USB Type C. Tapos sa ilalim niya, ito mga tools, yan, mga tornilyo, and kung ano-ano pa. Kasi ito nga guys, sinasabi sa yung susi, no, para i-lock at i-unlock yung ating laser machine. Then nandito pa yung ibang pole. Yan. So ito isang pole. Tapos parang mayroong metal rod dito. Tapos ito guys yung nasa gitna. Yan. So dito guys sinasaksak yung pinaka laser module. So ito guys yung laser. Yan, nasa ilalim. Ito yung umuukit. Ito yung mihiwa. Then meron pa siya isa dito sa pang pole. So 4 na ganito yan. Tapos ito yung nasa gitna. So yan guys, lahat ng laman ng ating box. So ngayon i-try naman natin na i-assemble na siya. So kung paano siya guys i-assemble, no? Binigyan tayo guys ng Algo Laser ng instruction. So ganito lang siya kadali.
So guys, ito na, natapos na natin yung laser, no? So sobrang dali niya lang assemblein. Kasi gumamit ako nito, electric na screwdriver siya, no? Mas mapapadali guys yung trabaho nyo, no? Kapag meron kayong ganito. Tapos ang mura lang nito, wala pa tong 1,000 pesos. So kung gusto nyo malaman kung saan to nabibili, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, no? Maganda dito, marami siyang kasamang mga ganito. Yung mga screw dito na parang ginagamitan ng Allen wrench, ito na lang yung ginamit ko, no? Kaya mas mabilis ko siyang natapos na ma-assemble. So ngayong na-assemble na natin siya, syempre kunin lang natin yung pinakasusi niya. Yan, tapos susi na natin siya, then unlock. So yung emergency, kapag nakababa, itaas, tapos power on lang natin. So may screen niya guys, so nakakatawa. So meron nakalagay dito English, so touchscreen siya. Yan, tapos next lang natin, connecting to Wi-Fi. So Wi-Fi niya 2.4 GHz lang. Yan, so nakalagay guys, connected successfully. So next ulit natin, scan the screen. So finish na lang natin yan. Okay, yan. So marami siyang settings dito. Engraving, control, settings. So tingnan natin yung settings. Wireless LAN on, machine, system. Yan, so marami siyang settings dito. Tapos yung firmware natin, try natin kung may update. Nakakatawa, no? Laser engraver, tapos may sarili siyang screen. Yan, nakalagay it is up to date. So mas madali na mag-update dito. So kapag mag-i-engrave ka guys, yung source materials mo, pwede sa SD card ano kaya sa USB. So meron siyang saksakan ng USB dito. So sa engraving source, nagtataka ako kung paano siya ginagawa. So ito pala siya, pwede siya SD card, tapos pwede siya sa USB. Kasi dito guys, meron siyang saksakan dito, USB. Tapos ito nga yung sa may port para sa may Type-C. So pwede guys ito, i-directa mo doon sa may PC mo, no? Pwede kang gumamit ng Lightburn or yung laser GRBL. So try natin guys mag-engrave using our cellphone lang, no? Kasi meron niya siyang Wi-Fi. So ito, Algo Laser, meron siyang sariling app. So, install lang natin. So, ngayon guys, na-download na natin yung Algo Laser. Siyempre, open lang natin siya. Tapos, i-connect lang natin siya. So, kapag connected na siya guys, no, tap lang natin tong carving. Tapos, makikita nyo dyan, marami na siyang mga option dito. Album, text, history, file, barcode, QR code, puzzle. Ang gawin natin ngayon muna, mag-engrave muna tayo, no? Huwag muna tayong mag-cut. Sa susunod na lang natin gawin guys yung iba. So, try natin sa album. Ito na lang. So, crop ko lang to. Gawin natin square kasi yung ating balsa wood is square. Yan, siguro okay na yung ganyan. Click lang natin tong next. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. Tapos marami pang options dito guys, no? Try nyo image adjustment. So, pwede natin siyang i-brightness pa. So, mga ganyan. Contrast, pwede nyo rin bagu-baguhin. Yan, halimbawa, ganyan na lang. Then, configure natin. Ito, yan, no? So, pwedeng dot matrix, pwedeng scan. Yan, pwede nyo siyang bagu-baguhin, no? Pwedeng high. Gawin nating high quality yung ating laser. Tapos yung laser power natin, guys, medyo bawasan natin to. Okay, kasi kapag di nyo to binawasan, masusunog talaga. So, ang settings ko dito, mga 25 to 30 lang. Yan, 25%. Tapos yung speed, bilisan natin, guys. Kasi pag di rin natin to binilisan, nangyayari yan, is nasusunog rin yung ating gawa. Okay, so gawin natin mga 10,000 to 12,000 kapag engraving lang. So, press ko lang tong start, then confirm lang natin. Yan, so hintayin lang natin siya guys matapos kasi medyo matagal to kasi malaki-laki tong image na to. So ito guys, konting-konti na lang yan, nagkakahulma na siya. Kita niyo yung mga pictures ng ating nililaser. Yan, so hintayin na lang natin siya. So yung ganito kalaki guys na sa settings natin na ganon ay inaabot siya ng mga 2 hours. Yan, kaya sa mga nagli-laser engraving, no, papansin nyo medyo mahal talaga yung benta nila doon kasi nga guys, oras talaga yung ginugugol dito. Actually simple lang naman talaga siyang gawin, kaso ang problema dito guys yung oras o yung tagal ng ginugugol dito, no, para makapag-laser ka ng ganito kaganda. Yan, so hintayin na lang natin siya guys matapos. So yun guys, after 2 hours, eto na, natapos na natin yung ating ginawa na pictures. Yan, makikita nyo naman na grabe yung detalye ng pictures na to. Yan, kasi hindi natin tinipid sa oras, no. Actually ngayon lang ako nag-laser ng ganitong kalaki na talagang chinaga ko talaga siyang hintayin, no, kasi yung mga ibang pinadala sa atin hindi ganun kalaki nili-laser ko, no. Pero ito talaga guys, grabe yung detalye na to, ang ganda. Ang ganda nito i-display sa bahay. So bago kayo guys bumili ng mga laser na engraver, no, make sure lang na sa pamilya nyo walang hika kasi grabe yung usok na pinoproduce nito, lalong-lalo na guys kapag wala ka nito, itong blower. Tapos lalagay nyo guys ng exhaust fan yung inyong paligid or lagyan nyo ng electric fan para umikot yung hangin, no? Kasi pag hindi nyo nilagyan, grabe, masasuffocate talaga kayo sa
usok ng laser na to. Then syempre guys, no, wag na wag niyong kakalimutan to. Yan, itong salamin na to. Yan, kailangan niyo yan guys, no, para hindi masira yung mata niyo kapag ka nagle-laser kayo, no, kasi para kayo nagwe-welding nito. So yung iba pa nating pwedeng gawin dito, no, i-discuss natin yan sa mga susunod pa na vlog na gagawin natin about dito sa Algo Laser Alpha MK2. So kahit first time natin siyang ginamit, no, sabihin ko na kagad sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya. Syempre unang-una, yung assembly niya. Sobrang dali na lang niya assemblein. Hindi ka mukha ng mga sinaunang laser na sobrang daming wire, sobrang daming pesa, sobrang daming tornilyo. Ito guys, saglit na saglit lang siya. Lalo na nung ginamitan ko siya nito, itong electric na screwdriver, no, so mas mabilis ko siyang na-assemble. Tapos guys, yung meron siyang built-in na wifi, no, so nakita niyo naman na very helpful talaga siya. Lalo na sa mga tao na walang computer o walang laptop, no, so pwede nyo nang gamitin guys kahit yung cellphone nyo lang. Kasi sa guys, ano gusto ko sa Algo Laser, meron na siyang sariling app. Kasi yung ibang laser na ginagamit ko dati, wala silang mga app na sarili. Nakakatuwa yung screen na yun, no, touchscreen pa siya, tapos hindi siya hard press. So ang dali niya lang pindutin, no, lalo kapag nag-enter ako ng password ng wifi, no, so sobrang dali niya lang gamitin. Doon nga sa may screen na yun guys, no, pwede tayo magsaksak ng memory card, ano kaya ng SD card. Tapos yung mga files natin doon, no, pwede natin siya guys i-engrave, no, so yun yung pagkakaintindi ko. Pero matetesting natin yan sa mga susunod pa natin na vlog about nga dito sa may Algo Laser na Alpha MK2. So again guys, sa mga gusto mag-avail nito, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang yung link na yun guys ang i-click nyo, no, para siguradong ito mismo yung mabibili nyo. No? Kasi guys, direkta mismo to sa may supplier ng mga laser engraver ng ganitong brand. So again, maraming salamat ulit sa Ortour or sa Algo Laser. Kasi alam ko sister company silang dalawa, no, so sa pagpapadala ulit nito at sa tiwala nyo sa The Printing Shop. So guys, kung meron ka rin mga products na gusto mo i-feature dito sa vlog ko, pwede mo akong i-email theprintingshop@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo parehong makikinabang. So yun lang, see you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa.